Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection, ang sabi natin, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Di ba? Pagka narinig mo yung salita ng Diyos, maganda, di ba? Self-motivated ka, talagang ganado kang gumawa ng mabuti, kailangan daw na-exercise o ina-apply natin. Di ba? Pagkatapos marinig, i-apply mo. Kung ano ang dapat mong gawin, di ba? Para sa Diyos. At pagkatapos mo may-apply, siyempre, nandun yung mga pagsubok. Di ba? Na kung saan ay tinitest tayo. Kung tayo ba ay magiging matatag sa gitna ng mga dagok o mga problema na ating kinakaharap. Diba? Na-maintain ba natin ang ating pananampalataya o baka naman pag dumaranas ka na ng mga matinding pagsubok ay pinanghihina ka na ng loob. Diba? Nawawalan ka na ng pag-asa. Humihina na yung pananampalataya mo. Parang wala ka ng makapitan. Diba? So, kailangan nagiging matatag tayo dahil alam mo na may tiwala ka sa Diyos. Diba? Na hindi ka niya pababayaan. Kaya sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for it is my grace you have saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So ibig sabihin, ang salvation o yung kaligtasan natin ay biyayang galing sa Diyos o grasya para tayo ay maligtas. Hindi ito sa pamamagitan lang ng ating sarili dahil unang-una hindi naman tayo perpekto, di ba? At makasalanan tayo. Kaya hindi natin kaya to kung wala sa tulong ng Diyos. At siyempre, para hindi mo rin ipagmalaki, di ba? Na gumagawa ka ng mabuti para maligtas ka. Baka mamaya, di ba? Magyabang ka kay Lord na sabihin mo, marami kang ginawang mabuti, di ba? Nag-donate ka ng mga ospital, di ba? Nag-donate ka ng mga eskwelahan, ng simbahan at kung ano-ano pa. Pero ang totoo niyan, galing lang din sa Diyos. So, magmamalaki ka kung gano'n ang basihan. So, ang basihan dito ay unang-una sa grasya ng Diyos. At yung paggawa ng mabuti ay kasunod na lang yon. Dahil sabi rin sa Biblia na ang pananampalatayang walang gawa, di ba? Hindi mo sinusunod, hindi mo ina-apply, taliwas sa sinasabi mo ay patay. Kaya pareho natin pong i-set sa ating isipan, di ba? Yung paggawa ng mabuti at sa grasya ng Diyos ay tayo ay maliligtas, di ba? Kasi nga mula nung ang ating Amang nasa langit ay pinadala ang ating Panginoong Yesus dito sa lupa upang tayo ay isalba dahil sa nga makasalanan tayo sa ating original sin na minana natin kay Eva at Adan ay kailangan mayroong magligtas, di ba? Na kung tutuusin, hindi na kailangan mamatay ng ating Panginoong Yesus dahil Diyos naman siya, di ba? Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, kasi dapat mayroong magligtas, wala nang iba kundi ng ating Panginoong Yesus 2,000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa Jerusalem. Kaya lagi po nating alalahanin na ang pagkamatay ng ating Panginoong Yesus ay bunga ng kaligtasan natin, di ba? At bunga rin ng kanyang pagmamahal. Kahit ano pang dinanas niyang pagsubok, di ba? Kinutya siya, binugbog siya hanggang sa mapatay siya. Di ba? Hindi niya inalintana yon, bagkus hiningi pa niya ng tawad sa ating Amang nasa langit para nga tayo ay maligtas. So, katunayan na ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Kaya yan po ang lagi nating idalangin na sana sa bawat araw-araw na ating pamumuhay ay makagawa tayo ng mabuti para sa Diyos. Bagamat hindi tayo perfecto, guys, kailangan majority ng ating ginagawa ay inaalin natin sa Diyos. Lahat po tayo guilty dyan. Kaya kailangan pa natin lalo pang maging active
pagdating sa salita ng Diyos. Kaya wag po kayong magsawa, lalo na sa panonood sa akin dito sa vlog natin. Marami mga issue, alam niyo naman, political vlogger din tayo. Wag po natin kalimutan na mas importante ito kaysa sa mga pinag-uusapan natin sa labas. Diba? Kaya lagi po nating tandaan, diba? Lagi nating tandaan na ang grasya ng Diyos ay laging nandyan. Nasa atin na lang kung paano natin yan igagrab. Di ba? Kung papansinin mo, kikilalanin mo, bigyan mo ng halaga, ano man lang yung dinaranas na problema ngayon, ay magsaya ka pa rin. Dahil umihinga ka pa rin. Hindi ka papatay. Di ba? Binibigyan ka pang pagkakataon ni Lord at hindi pa tapos ang mission mo na gumawa ng mabuti, di ba? Pagsisiyan ng ating mga kasalanan at lagi manalangin at magpasalamat sa Diyos. Ano man ang ating kalagayan, guys, mahirap man, hindi masyadong mahirap, sobrang hirap, di ba? O sobrang luwag. So, sa Diyos po natin yan na ialay ang lahat ng bagay. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na matindi na ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo kasi napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang grasya, ay tsak yun pagkakalob sa iyo, ano man lang yung kahilingan sa kanyang pangalan sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano na po ang mga karamdaman na bumabalot sa kanilang katawan na nagpapahirap sa kanilang karamdaman. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang posible sa iyo kung iyong luluobin. Ganon din po sa pamilyang nagkakawatak-watak o masisira pa lang. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpapatawad sa isa't isa at ibalik ang magandang relasyon at pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Lalo na po sa financial, kailangan namin lahat. Lalo na yung kapatid naming walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Pinoproblema mo po. Hinahanap pa kung paano itatawid ang kanilang buong pamilya. Kaya bless niyo po kami at lalo na aming hanap buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito yung niling namin sa matamis na pangalan at Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.